Sa kabila ng wala pang formal na alyansang maituturing sa pagitan ng Russia at China, ay matatandaang nitong mga nagdaang taon ay mapapansing suportado ng mga media at ng ilang military establishment na Chino ang mga Ruso, mapadirekta man o hindi, partikular na nang sinimulan na ni Putin ang pananakop sa katabi nilang nasyon ng Ukraine. Pero sa pinakabago at espesipikong mga bagay ay isa rin ngang ulat na mismong nanggaling din sa Beijing ang siya ngayong bumuking sa isa sa itinuturing na highest claim ng Moscow patungkol sa isang sandata na kanilang binuo at lantaran pa namang ipinagmamalaki. Ang animoy pagsiwalat at pambubuko ng mga Chinese experts sa mga Ruso ang siyang tatalakayin natin ngayon sa video na ito. Noong year 2018, sa isang ginanap na annual State of the Nation address sa Moscow, ay mismo ngang si Russian President Vladimir Putin ang naghayag at naglantad sa madla kaugnay ng kanilang i-develop na bagong mga sandata, at ang isa nga dito ay ang Dagger o tinatawag din bilang ang weapon na KH-47M2 Kinzhal missile. Sa panahon ding iyon ay buong din pang ipinagmalaki ni Putin na ang Kinzhal ay ang kauna-unahan sa mundo bilang isa umanong maituturing na maneuvering hypersonic weapon. At dagdag pa nga ng naturang Russian leader ay maaaring i-overcome o kaya ngang tumagos ng sandata na ito sa kahit ano pa mga air defense system na gawa ng bansang Amerika. At matapos ang ilang taong nakalipas, year 2022, kasabay ng paglusob ng mga Ruso laban sa bansa ng Ukraine, ay sinasabing unang beses na rin itong ginamit sa bakbakan saktong buwan ng Marso ng taon pa ring nasambit. At ang unang pagde-deploy ng ganitong uri ng sandata pagdating sa isang aktwal na labanan ay ang siya na rin naging hudyat para nga sa pagsisimula ng hypersonic weapons era. Mahalagang tandaan na maidedeklara lamang na isang tunay na hypersonic ang isang bagay kapag ito nga ay nakayang maglakbay sa bilis na masigit pa sa tuli ng Mach 5 o higit sa 5 beses na mas mabilis kesa sa tinatawag na speed of sound. Sa kasalukuyan ay ilang mga pamamaraan ang ini-a-apply para naman makabuo ng isang hypersonic platforms, at ang mga ito ay kinabibilangan ng halimbawang paggamit ng isang scramjet engine o kaya'y ng tinatawag na boost glide vehicles, habang ang isa naman ay bilang ALBM o may ibig sabihin na Air Launched Ballistic Missile, at sa plataporma nga na ito kabilang ang mga Kinzhal missile. Base sa inilabas na impormasyon ng Russia ay sinasabi nga nilang may range ang Kinzhal ng hanggang sa tinatayang lawak na 2,000 kilometers o katumbas ng 1,250 miles kapag ito ay inilaunch mula sa aircraft na MiG-31. Subalit mas lumalawak pa ang saklaw nito kapag naman ang nagkarga dito ay ang Russian bomber warplane na Tu-22M3. At matapos ang range ay dumako naman tayo sa top speed ng Kinzhal na base pa rin nga sa mga Ruso ay may bilis nga iyong masigit pa sa tulin na Mach 10. Samantala, ang warheads naman na kayang dalhin o ay karga sa Kinzhal missile ay tumitimbang ng nasa 500 kilograms o 1,100 pounds. Pero ang isa sa pinakakatangian ng missile na ito ay capable din siya para iwasto ng mabilis ang kanyang tinatahak na ruta. At sa kabilang banda ay maaari ding lumipad ang mga Kinzhal nang hindi nga tuwid o kaya'y sali-saliwa habang papunta sa kanyang tinatarget. Kung kaya't dahil sa kakayahang ito na sinabayan pa ng kanyang hindi matatawarang bilis ay talaga nga namang magiging dahilan iyon para imposible o mas mahirapang i-intercept ng kanilang kalaban ang paparating na mga Kinzhal missiles. Nang panahong ibinunyag ni Putin sa publiko ang sandatang Kinzhal ay naging halo-halo naman ang magkakaibang reactions ng mga Western experts. Ang ilan sa kanila ay kine-question pa rin ang katotohanan sa tunay na kapabilidad ng Kinzhal.
habang ang iba naman ay naging seryoso ukol sa usapin na maaaring idulot na banta ng natura pa ring binuong Russian missiles at binansagan pa nga ito ng ilan bilang isa umanong unstoppable weapon o wala pa ngang makapipigil kahit ano pa mga missile defense system na meron ngayon sa arsenal ng sinumang mga bansa. Subalit pagtungtong ng araw ng May 24 taong 2022 habang kasagsagan pa rin ng digmaan sa Kyiv ay dito na naganap ang isang bagay na dati ngay nasa isip lamang ng mga ekspertong nagdududa sa tunay na kakayahan ng Kinzhal missiles. Sa araw kasing nasambit, according sa inirelease na report at ipinost sa Telegram ng mismong Ukrainian Air Force Lieutenant General na si Mykola Oleshuk, ay dito niya inihayag na matagumpay nga silang nakapagpabagsak ng isang ipinagmamalaking hypersonic weapon ng Russia sa pamamagitan ng kanilang ginamit na US defense system na Patriot. Ang pangyayari ngang nasambit bukod sa ilang mga larawang ebidensya na iprinobide para sa naturang insidente ay naging isa din ngang konkretong ebidensya na kaya ngang pabagsakin ng isang Western defense system ang sinasabi ng mga Ruso na kanilang unstoppable na air-launched ballistic missile na Kinzhal. Sa panig ng Moscow ay mariin din naman nilang dinismiss ang ulat na nasambit at tinurang isa lamang iyong propaganda ng mga kanluranin sa kabila ng ilang mga imaheng inilabas kaugnay nito. Well, sa panig ng mga Ruso at ng US, katuwang ang ilan pa nilang mga kaalyadong West nations ay hindi malayong talagang magkakasalungat sila ng claim ukol sa nasabing pag-shutdown ng Patriot sa sinasabing hypersonic weapon na Kinzhal missile. Yun nga lang ay bukod sa dalawang panig sa isa namang report na inirelease mismo ng isang kilalang Chinese military journal na may pangalang Acta Armamentari ay makikitang maging ang dapat sana'y pagpabor nito sa Russia lalo pat sila ay mula mismo sa China na sumusuporta kay Putin ay tila ba naging skeptical o nagpakita din ng pag-aalinlangan ukol sa claim ng mga Ruso tungkol sa tunay na kapabilidad ng Kinzhal weapon. Sa isa kasing latest assessment na i-translate mula sa wikang Mandarin ay ang may akda mula sa China ay inilarawan ng lantaran ang Kinzhal missile bilang isa lamang umanong outdated na 1980s Cold War technology na tahasan ngang ang ibig sabihin ay maski ang China ay naniniwalang hindi isang hypersonic weapon na maituturing ang isa sa sandatang ipinagmamalaki ni Vladimir Putin. Sinabi pa ng naturang Chinese journal na maaaring ang Kinzhal ay isa lamang air-launched variant ng mga Iskander-M na isa din ngang weapon na i-develop ng Soviet noon pang year 1988. Bukod pa dito ay kulang na kulang din daw ang abilidad ng Kinzhal para mag-perform ng isang long-distance gliding patungong atmosfera at ang degree na kung saan naman ay kaya nitong baguhin ang kanyang tinatahak o trajectory ay hindi umano maihahalin tulad sa isang lehitimong hypersonic missile. Mga ilan sa basihan na waring ipinamumukha ng China na dahil sa kakulangan sa mahusay na maneuverability ng Kinzhal ay maaari talagang tumpak ang ulat o report ng mga Western expert at ng Ukraine na kinayangang mapabagsak ng Patriot defense system ang isang Kinzhal missile na gawa ng Moscow. Subalit isang paglilinaw ang kasama rin sa assessment ng sinasabing Chinese journal at ito ay sa kabila ng hindi man daw kwalipikado ang mga Kinzhal bilang isang modern hypersonic weapon ay malaki pa rin ang tunay na kaya nitong ibigay na impact sa nagaganap na mga aktwal na labanan. Pero yun nga lang ulit ay sa huli ay hindi pa rin ito mababago na hindi talaga unstoppable ang mga Kinzhal na ipinagmamalaki ni Putin at bukod doon ay hindi na rin mababago ang maling sinabi ng depensa ng mga Ruso kaugnay sa tunay na abilidad at hindi pala totoong kakayanan ng Kinzhal missile na kanilang itinuring bilang isang hypersonic weapon.